Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Hindi na mga kababayan nakontento sa pagdaldal si Alan Peter Cayetano doon mismo sa impeachment trial. Yung issue sa impeachment, dinala na niya sa Facebook Live. At kasama pa niya mga kababayan sa kanyang live selling, yung kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Ayan o. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Cayetano's take impeachment issues to Facebook Live. Siya lang ang gumagawa ng ganyan. Silang magkapatid, dumagdag pa si Pia Cayetano. Parehas na nag-Facebook Live para dalhin yung impeachment issues mga kababayan sa kanilang live selling. Ano ba? Wala man kasi niya Mr. Maravillas na mag-invite sa dalawa para sa press con. Hindi na nagpapapress con si Alan Peter Cayetano kasi umiinit yung ulo. Naalala ninyo? Doon sa The Senate is under attack. Ginisa siya ng mainstream media. Hindi nagustuhan yung tanong. Biglang hinampas ni Cayetano yung podium. Mana niya Mr. Maravillas kay Sara. Pare-parehas po. O ngayon, kasi wala man siguro nag-invite para sa press con or interview sa mainstream, kaya ang ginagawa nila mag-Facebook Live. Para wala nang tanong-tanong. Kung anong gusto nilang sabihin, idadaldal nila mga kababayan. Pero sabi ko nga, malamang lalo matrubol si Alan Peter Cayetano at madamay pa si Pia. Di ba? Ganun na nangyari Ganun na nangyari kay Marcoleta. Napahamak ng kakadaldal doon sa programa nila sa Net25. Umamin tungkol sa 75 million na hindi man nga siya tinatanong, na nagkwento. Ngayon, nakakulong mga kababayan at pinalalabas ni Alan Peter Cayetano. Si Jinggoy, si Mike Defensor, si Marcoleta, nakulong daw dahil sa politika. Kaya sila, mga political prisoner. O ngayon, sabi dito sa report ng ABS-CBN, in a late-night Saturday Facebook Live, siblings Pia and Alan Peter Cayetano defended their actions at the Senate impeachment trial of Vice President Sara Duterte, saying they have been insisting on strict rules for fairness. Pia, the elder of the two, said even basketball has rules. Pag magkailang foul ka, out ka, may rules. There are always rules, sabi po ni Pia Cayetano. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan yung dalawa, magkatandim na sa live selling. The end does not justify the means. So kung wala kang rule, kung ano yung means mo to get to the end, Paano? palakasan na lang. Ayun na nga eh. Yeah, that's the reason why we have rules. I cannot help but think of this example. Narinig nyo lang sabihin na basketball nga, may rules, di ba? Tapos pag nag-foul ka, bibilangan ka ng foul. Pag nakailang foul ka, out ka. Di ba may rules? But tanda mo nung bata tayo, sorry. Nung bata tayo, kahit matuto ka palang magpatintero, may rules yun eh. Di ba? Nandun ka sa guhit. Sa guhit ka nakatayo. Hindi ka naman pwede lumagpas sa guhit at puntahan mo yung kinakalabit mo. Iba naman yun, habulan na yun. Iba naman yung rules. Pag sinabing habulan, hindi mo pwedeng batuhin. Hindi batuhan yun, habulan. Yeah. There are always rules. So like sa supina, may rules yun eh. So isang pinag-uusapan namin, pinag-aaralan namin, and back and forth kami ng lawyers ko is kung yung ni-request na supina. Ang intensyon nila mga kababayan, pigilin yung ebidensya kasi, malinaw. Kaya mina-mindset na tayo, binibrainwash na tayo sa mga rules nilang sinasabi. Pero ang intensyon, haharangin nila po yung mga ilalabas na request for subpena para sa mga ebidensya tulad ng BIR box. Yan ang intensyon nila, malinaw. Para sa AMLA,
sa anti-money laundering, sa bank account, sa mga bangko, at saka sa BIR. Di ba? Whether nag-comply. So, ang style na ginawa ko sa lawyers na tumutulong sa akin, sabi ko, guys, maghati kayo. Kalahati sa inyo, kamping-kampi sa prosecution, kalahati kamping-kampi Parang sa... debate ng high school, di ba? Choose para, a side, choose a para I side. can see both sides and then I can... Ganun I naman can din ginawa ko sa team ko. review it. Sulat nyo, Ito both yung sides. mabigat, di ba? So kanina, I was mentioning, okay, na may senador, sabi ko nga, sa pagkaalam ko, nag 2 times yung salian, pero siya na nagsabi kanina, hindi, 4 times. So that in itself doesn't mean na may mali. Oo Ah, nga. That in itself, Patungkol yun kay Ping Lacson, mga kababayan, na ina-accuse ni Alan Peter Cayetano dumoble. Sabi ni Ping Lacson, hindi niya doble, 4 times pa. doesn't mean na may i-declare mo nga di ba? So I was making the point. But halimbawa, hindi ko siya gusto. So pwede ko bang tawagan na kagad yung AMLA, yung BIR, at saka yung Supina. Supina kunin yung ano. Kasi ganun ang parang isang lumalabas dito sa kabila. It's another story, pero rather than sagutin. So ang punto mga kababayan dito ni Alan Peter Cayetano, parang pinapalabas niya, nagpapasaring siya mga kababayan, na kung hanapan ng mga ebidensya para dito sa financial records si Sara Duterte, bakit hindi natin dinhanapan ng mga financial records at SALN yung mga senador tulad ni Erwin Tulfo na ang sabi niya, bata, dati tuta yung tawag niya ni Ping Lacson. Ngayon, binago niya, bata. At ganun din si Ping Lacson. So, dinadivert ni Alan Peter Cayetano yung issue. Ang issue dito sa impeachment, si Sara. Hindi yung salin ni Ping Lacson, hindi yung salin ni Erwin Tulfo. Kinokomplika. Out of order nga. Hindi niya yun pwedeng gawin, mga kababayan, sa impeachment court kasi out of order yun, ginagawa niya sa Facebook Live at magkasama na yung dalawa para hasik ng intriga. Ang iniintriga ngayon ni Alan Peter Cayetano nitong dalawang magkapatid na to, si Erwin Tulfo at saka si Erwin Tulfo kasi siya yung chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee ngayon. Kaya hindi sila mapakali, mga kababayan, na dati noon hawak ni Marcoleta at pinipress ni Alan Peter Cayetano na magsagawa na ng investigasyon din yung Blue Ribbon Committee. Sabi ni Erwin Tulfo, relax lang niya. So, may schedule niya tayo para dyan. And I think, after the SONA, talagang ang intensyon nila, itong magkapatid na to, i-divert yung attention, yung focus ng tao, mga kababayan, sa sa articles of impeachment ni kinakarap ni Sara Duterte. Kaya sige na po ang Facebook Live, yung dalawa, magkasama na, magkatandim na mga kababayan. Para yung kwento, mapunta dito sa mga issue na outside of the, articles of impeachment. Huwag tayong padidistract dito sa magkapatid na to. etc. Iba yung sagot. But my point is, guys, pagka kasi may rules, protection natin lahat yon. Kasi hindi mo pwedeng, pag magsasaka ka, iba yung rule sa'yo. Pag bilyonaryo ka, iba rule sa'yo. Pag abogado ka, iba rule sa'yo. Eh di kung ganun, Iniiba nila yung kwento. Rule makers. Yung rule maker, yung sino gumagawa ng rules. Kasi papalitan lang yan ng papalitan eh. Diba? Or yung joke sa atin ng bata tayo, yung golden rule. Who has the gold rules? Diba? Kasi yung tunay na golden rules, do not do unto others, yung ayaw mong gawin sa'yo. Sabi naman nung iba, Hindi, pinapastos yun, the gold, who has the gold rules? So, Yun ang masakit. let me put it this way, Ter. So yan mga kababayan, yung Facebook live selling ng dalawa. Tulad ng nung nauna na the Senate is under attack. Mga distraction sa totoong totoong issue na dapat pinag-usapan natin, yung pag-open ng box ng BIR para makita natin ano ba yung laman nun para sa susunod na articles of impeachment na pag-uusapan po Article 1, mga kababayan, kasi patapos na ang final witness
na attend sa Tuesday daw si NBI Director Matibag. So itong ginagawa mga kababayan ni Alan Peter Cayetano at saka ni Pia Cayetano, very obvious po kung ano yung intensyon. Diversionary tactic. Malamang may nagkukumpa sa kanila. Kung ina-accuse niya si Ping Lacson na may amo, malamang siya, mga kababayan ang mayroon. May nagkukumpas dito sa magkapatid na to. Di ba obvious kung sino, mga kababayan? Ito, bumanat na si Ping Lacson. Huwag siyang mainit. Meron ding ghost project sa Taguig. Out of his 6.79 billion budget insertions under the 2025 GAA, 68 out of the 70 projects were implemented. So only 2 projects equivalent to around 75 million are left unreleased or unobligated. In short, a total of 6.71 billion pesos ang nagastos. While you do the math, we will keep digging, sabi po ni Ping Lacson. Kasi sabi niya, nag-deny na si Alan Peter Cayetano sa kanyang live selling. Walang ghost project sa Taguig at may mapapakita kayo. Kung may maipapakita kayo, mananagot. Pero kung sinundan namin ang GAA, at sinundan namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun yung mga project. Dalawa kasi ang ghost, di ba? Ang ghost is project at saka people. Walang ghost sa amin, ghost project. At kung sasabihin niya ang ghost ng Kuratong Baliling, wala sa Taguig yun. Patama po kay Ping Lacson. Kasi na-involved sa Kuratong noon, pero tapos na yon. Napawalang sala si Ping Lacson sa Kuratong. Kuratong Baliling case, mga kababayan. Pero kinalkal pa rin ni Alan Peter Cayetano para painitin lalo yung ulo niya, ang ulo ni Ping Lacson. I think magkakasubukan itong dalawang ito kung sino yung mauuna. Di ba? At sabi ni Ping Lacson, doon ka niya sa Payatas, sa Quezon City, kung saan ka bagay, sa kulungan. Because of the alleged involvement, mga kababayan, dito sa mga ghost project, sabi ni Ping Lacson. Tapos sabi pa ni Alan Cayetano, Pampilo ang pangalan mo, pero nililito mo lang ang mga tao Senator Panlito Lacson. Hindi na Pampilo, kundi Panlito. Pinalitan na yung Pampilo, Panlito Lacson. Nililito mo niya. Yun ang akusasyon, mga kababayan, ni Alan Cayetano kay Ping Lacson. Nililito yung taong bayan. Malamang baliktad po. Ang nanlilito si Alan Lito Cayetano. Di ba niya, Mr. Maravillas? Alan Peter, hindi na. Alan Lito Cayetano. Siya yung number 1 na nililito yung mga tao that the Senate is under attack. Alaman maniwala. O, di ba? Mga kababayan, tapos ina-accuse ngayon si na bata ng ating Pangulong Bongbong. Kung si Erwin Tulfo, bata ni Lacson, sinasabi ngayon ni Cayetano na si Ping Lacson, bata ni President Bongbong, at malamang yun ang basbasa na susunod na Pangulo. What? May ganun ang insinuation, mga kababayan, si Cayetano. Ito ngayon yung report ng News 5, pinangakuan maging presidente. Tila hindi na raw nakikita ni Senator Ping Lacson ang umano'y mali sa administrasyong Marcos dahil napangakuan na raw ito ng posisyon sa gobyerno ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Giit ni Cayetano sa Facebook Live ngayong linggo, may latest na naman pala, July 19, kabilang daw si Lacson sa mga senador na napangako ang papalit oras na mapatalsik si Vice President Sara Duterte.
Ang problema, kung diniretso na lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya ang ebidensya, hindi yung amo niya. Baka siya pa ang iboto kong president. Yan o. Yung ibang politiko kasi kapag tingin nila sila ang susunod na presidente o napangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side. Sa Senate lang, ilan silang umaasa na kapag na-impeach si BP Sara, sila ang papalit. Isa na si Senator Lacson doon, sabi ni Alan Peter Cayetano. Talaga mga kababayan na ginugulo ni Alan Peter Cayetano ang impeachment trial. Talagang umabot na sa ganon na insinuation at akusasyon mga kababayan. Ito ay sa tingin natin lang ginagawa ni Alan Peter Cayetano para kumampi sa kanilang side. Base mga kababayan sa track record niya ni Ping Lacson, independent po siya. Sa totoo lang, si Ping Lacson po ang pinakang objective. Very independent siya, gumalaw. Di ba po? Minsan nga nakikriticize yung Marcos administration. Kahit party siya, mga kababayan ng bagong alyansa o alyansa pala, alyansa ng bagong Pilipinas during the election. Siya yung pinaka-fair sa ating mga senador. At siya nga mga kababayan ang pinakang qualified to handle the Blue Ribbon Committee. Sa totoo lang po, wala kang makitang biases mga kababayan kay Ping Lacson sa pag-handle ng mga investigasyon. Talagang siya po, evidence-based siya. At sa track record niya, never siyang naging tuta ng sino mang presidente. Sa ngayon pa, mga kababayan, na sabi ni Ping Lacson, I will retire pagdating ng 2032. Hindi na siya tatakbo after na mag-expire mga kababayan yung kanyang posisyon bilang senador. Ina-accuse na ngayon mga kababayan ni Alan Peter Cayetano kasi sinisilip na kasi po yung mga ghost projects at insertions. Ano ba? Yung NBI, yung Caldero. This is, sign of desperation. Panic and desperation po ang nakikita natin dito sa magkapatid. Panic mode and desperation. Tama po? Ayan man lang ang ating mga latest developments ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.